Ako si Dr. Jose Reyes, isang Pilipinong doktor na espesyalista sa pag-aalaga ng mga nakatatanda. Hindi pa katagalan, isang 88 taong gulang kong pasyente, tawagin na lang natin siyang Mang Lito, ang nakaupo sa aking opisina, nakatingin sa kanyang mga kamay. "Dok," sabi niya na halos pabulong na lang. "Dati mas maganda ang pakiramdam ko pagkatapos, pero ngayon parang wala na, blangko na lang." Ang kanyang kwento ay hindi kakaiba. Narinig ko na ang iba't ibang bersyon nito mula sa hindi mabilang na mabubuting lalaki, mga lalaking naniwala na ang kanilang ginagawa ay walang anumang masamang epekto. Ngunit habang tayo ay tumatanda, lalo na paglampas ng asantin, nagbabago ang mga patakaran. Ang dating normal na pakiramdam ay maaaring magsimulang unti-unting makasama sa iyong katawan sa mga paraang hindi mo napapansin hanggat hindi pa huli ang lahat. Ako si Dr. Jose Reyes at bilang isang doktor na dalubhasa sa geriatric care, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa libu-libong matatandang lalaki na protektahan ang kanilang sigla, kanilang kumpiyansa at ang kanilang pagkatao. Marahil ay nasabihan ka na ang ilang mga pribadong gawain ay ligtas, natural at mabuti pa nga para sa iyo. Ngunit ang katotohanan, pagkatapos ng isang tiyak na edad, ang masturbasyon o paglilibang sa sarili ay maaaring maging isang nakatagong sanhi ng pagkapagod, mababang gana at maging ng mga isyu sa prostate. Sa artikulong ito, gagabayan kita sa 5 pinakamalaking pagkakamali na nakikita ko sa mga kalalakihan at ituturo ko sa iyo kung paano ito maiiwasan. Ito ay isang pag-uusap tungkol sa kaalaman at pagbibigay kapangyarihan, hindi tungkol sa hiya. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung paano na gumagana ang iyong katawan ngayon para mabuhay ka sa iyong mga huling taon ng may lakas at dignidad. Simulan natin sa una at pinaka hindi napapansing pagkakamali, isa na hindi lang nakakaapekto sa iyong katawan, kundi tahimik ding sumisira sa iyong kapayapaan ng isip. 1. Ang tahimik na epekto sa iyong kapayapaan ng isip. Napakaraming beses ko na itong nakita. Isang lalaki sa kanyang huling mga dekada ng 60 o 70, tawagin natin siyang Mang Karding, ang papasok sa aking opisina. Sa pisikal, mukha siyang maayos, ngunit sa pag-iisip mayroong mali. Hindi niya matukoy kung ano iyon, ngunit mas madali na siyang mairita, mas balisa, at pakiramdam niya ay malayo siya sa mga taong mahal niya. Kapag kami ay umupo at nag-usap ng masinsinan, unti-unting lumalabas ang katotohanan. Sa loob ng maraming taon, ginagamit niya ang paglilibang sa sarili bilang paraan para makayanan ang pagkabagot, stress o kalungkutan. Ang nagsimula bilang isang hindi nakapipinsalang ugali noong kanyang kabataan ay dahan-dahang nag-iba ng anyo. Alam ninyo, pagkatapos ng edad 63, nagbabago ang tugon ng utak sa sexual release. Ang malakas na bugso ng dopamine at oxytocin, ang mga feel-good na kemikal na dating nagbibigay ng pakiramdam ng kalmado at kasiyahan, ay nagsisimulang humina. Sa halip, ang madalas na sumusunod ay isang alon ng emosyonal na pagkablangko. Inilalarawan ito ng ilang lalaki bilang isang ulap, habang sinasabi naman ng iba na parang may mahalagang bagay na nawawala. Ang hindi nila namamalayan ay ang paulit-ulit na siklong ito
ng stimulasyon at paglabas ng walang tunay na emosyonal na koneksyon ay binabago ang kanilang mga utak. Sinasanay nito ang utak na iugnay ang pagpapalagayang loob sa pag-iisa, hindi sa init ng pagmamahal o pagiging malapit. Sa paglipas ng panahon, ang tahimik na pagkasirang ito ng kalusugang pangkaisipan ay maaaring humantong sa mas malubhang kahihinatnan, depresyon, paglayo sa mga tao, at maging problema sa memorya at pag-focus. Ang pinakamasama pa rito ay hindi kailanman pinaghihinalaan ng karamihan sa mga lalaki na ang ugaling ito ay maaaring bahagi ng problema. Walang nagsasalita tungkol dito, kaya iniisip nilang normal lang itong bahagi ng pagtanda. Ngunit hindi. Ito ay maiiwasan, at kapag naunawaan ng mga lalaki ang koneksyon, maaari nilang simulang bawiin hindi lamang ang kanilang kalinawan ng isip, kundi pati na rin ang kanilang emosyonal na lakas. Ngayon, narito ang kabalintunaan. Habang ang iyong isip ay maaaring tahimik na nagdurusa, ang iyong katawan ay maaaring nagpapadala sa iyo ng ibang mas pisikal na senyales. Ito ay nakatago sa kung paano unti-unting nawawala ang iyong pagnanais para sa tunay na pagpapalagayang loob nang hindi mo man lang namamalayan. Tingnan natin ito ng mas malapitan sa susunod na bahagi. Continue 2. Ang dahan-dahang pagkawala ng iyong pagnanais sa pagpapalagayang loob. Minsan ay tinanong ko ang isang pasyente sa kanyang mga edad 70, isang lalaking tatawagin nating Mang Roberto. Kailan po kayo huling nakaramdam ng tunay na pagiging malapit sa inyong asawa? Tumingin siya sa malayo sandali at saka tahimik na nagsabing, "Dok, hindi ko na yata maalala kung ano ang pakiramdam na iyon." Hindi niya tinutukoy ang pag-uusap o pagsasamahan. Ang ibig niyang sabihin ay malalim na pagpapalagayang loob, intimacy. Sa paglipas ng panahon, napalitan niya ang mahalagang koneksyong pantao na iyon ng isang bagay na mas madali at mas pribado, ngunit mas nakapag-iisa rin. Ang paglilibang sa sarili, lalo na sa mga matatandang lalaki, ay maaaring maging isang nakatagong kapalit para sa tunay na emosyonal at pisikal na koneksyon. Pagkatapos ng edad 63, maraming lalaki ang may mas tahimik na mga gawain at mas kaunting pagkakataon para sa pagiging malapit. Madaling mahulog sa isang pattern ng pansariling kasiyahan bilang kapalit ng pagmamahal. Ang problema, hindi palaging matukoy ng utak ang pagkakaiba. Kapag regular kang naglilibang sa sarili nang wala ang elementong iyon ng emosyonal na pagiging malapit, nagsisimulang matutunan ng iyong katawan na hindi kailangan ang koneksyon para sa paglabas ng tensyon. Sa paglipas ng panahon, ang iyong pagnanais para sa pagpapalagayang loob sa isang kapareha, parehong pisikal at emosyonal, ay nagsisimulang maglaho, madalas nang hindi mo namamalayan. Hindi lamang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pagkawala ng kislap na nagpaparamdam sa iyong buhay, kanakikita at ninanais. Ito ay tungkol sa paglimot, kung ano ang pakiramdam na abutin ang ibang tao at maramdaman ang kanilang init na bumabalik sa iyo. Kapag nawala sa isang lalaki ang ganang iyon, may mas malalim na bagay na kadalasang kasamang nawawala ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang layunin sa buhay, at maging ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang mapagmahal na kapareha.
Ang pinaka-nakababahala ay kung gaano katahimik itong nangyayari. Hindi ka gigising isang araw at magpapasya na tapos ka na sa pagpapalagayang loob. Ito ay isang mabagal na paglaho na tinatago ng kaginhawaan ng isang ugali na walang hinihiling na kapalit, ngunit walang iniaalok na tunay na koneksyon. Bago mo mamalayan, nagdurusa na ang iyong mga relasyon, hindi dahil sa alitan, kundi dahil sa lumalaking distansya. Ngunit ang distansyang iyon ay hindi humihinto sa puso. Nagsisimula rin itong makaapekto sa katawan sa mga paraang hindi inaasahan ng karamihan sa mga lalaki. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang iyong mismong kakayahang makaramdam ng kasiyahan at gumanap sa panahon ng pagpapalagayang loob ay tahimik na binabago ng ugaling ito? Ang susunod na pagkakamali ay nagbubunyag kung paano mismo. Continue 3. Ang paghina ng iyong karanasang sexual. Hindi pa katagalan, isang Ginoo sa kanyang huling mga dekada ng astinta na tatawagin nating Mang Berto ang nagsabi sa akin ng isang bagay na tumatak sa akin. Sabi niya, "Doktor, kapag kasama ko ang asawa ko, parang nandoon ang katawan ko, pero wala ang mga pandama ko. Dati parang kuryente, ngayon parang manhid na lang. Hindi siya sira o may sakit. Ngunit mayroong nagbago at ito ay direktang may kaugnayan sa kung paano niya pinaliligaya ang kanyang sarili kapag siya ay nag-iisa. Narito kung bakit kapag ang paglilibang sa sarili ay nagiging isang minadali at mekanikal na gawain o masyadong umaasa sa uri ng matinding stimulasyon na matatagpuan mo sa mga tahasang video, nagsisimula nitong baguhin ang iyong nervous system. Ito ay lalong totoo pagkatapos ng edad 63 kung kailan natural na bumababa ang pagiging sensitibo ng mga nerbiyos at daloy ng dugo. Nagsisimulang umangkop ang iyong katawan sa artipisyal na pamantayang iyon. Ang resulta, kapag sa wakas ay nasa isang sandali ka na ng tunay na koneksyon sa iyong kapareha, maaari mong matuklasan na hindi mo mapanatili ang pagkaantig o mas masahol pa, pakiramdam mo ay malayo ka at hindi tumutugon kahit na gusto ng iyong isip na maging naroroon. Ang pagkakahiwalay na ito ay hindi lamang nakakasakit sa iyong pagganap. Sinasaktan nito ang iyong kumpiyansa. Nagsisimula kang pagdudahan ang iyong sarili, nag-aalala na mayroong pangunahing mali sa iyo. Kadalasan sinisisi ng mga lalaki ang pagtanda kung saan ang tunay na salarin ay isang banayad na pattern ng pansariling kasiyahan na nagdulot ng pagmamanhid ng katawan sa maganda at masalimuot na mga sensasyon ng tunay na pagpapalagayang loob. Sa paglipas ng panahon, lumilikha ito ng isang masamang siklo. Ang tunay na pakikipagtalik ay hindi nagaanong kasya kaya bumabalik ka sa paglilibang sa sarili para sa mabilis na ginhawa. Ngunit ang ginhawang iyon ay may kapalit, ang patuloy na paghina ng iyong natural at pantao na kakayahang makaramdam ng malalim at parehong kasiyahan. At ang mga kahihinatnan ay hindi nagtatapos diyan. Paano kung ang pattern na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa kung ano ang nararamdaman mo sa sandaling iyon, kundi pinapahina rin ang iyong kakayahang sexual sa antas biolohikal? Inilalantad ng susunod na pagkakamali kung paano maaaring sinasaid ng iyong mga gawi ang iyong mismong kakayahang gumanap. Continue 4. Ang pagsaid sa iyong pisikal na lakas
at kalusugang sekswal, naaalala ko si Mang Francisco, isang retiradong marino sa kanyang unang mga taon ng dekada 70 na lumapit sa akin na may tahimik na pagkaapurahan sa kanyang boses. "Dok," sabi niya, "may pagnanasa pa rin ako, pero hindi ko na nararamdaman na kaya ko pa. Hindi na ako ang lalaki tulad ng dati." Siya ay malusog. Sa buong buhay niya walang malubhang sakit o gamot. Ngunit sa nakalipas na ilang taon, bumagsak ang kanyang lakas, humina ang kanyang paninigas, at unti-unting nawala ang kanyang pakiramdam ng pagiging lalaki. Ang pinakagulat sa kanya ay ang dahilan, isang tila inosenteng ugali na dala niya sa loob ng mga dekada, ang madalas na paglilibang sa sarili. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang kakayahan ng ating katawan na mag-ipon muli ng testosterone, maaaring humina ang daloy ng dugo at mas matagal ang pagbawi. Sa bawat paglabas ng similya ng isang lalaki, kumukuha siya mula sa limitadong hormonal at enerhiya sa bangko ng kanyang katawan. Kapag ginagawa ito paminsan-minsan at may kamalayan, hindi ito problema. Ngunit kapag ito ay naging madalas na ugali, dulot ng pagkabagot, stress, o nakasanayan, unti-unti nitong sinasaid ang mismong panggatong na nagpapagana sa kakayahang sekswal ng isang lalaki. Ang hindi namamalayan ng maraming lalaki ay ang labis o hindi tamang oras na paglilibang sa sarili. Pagkatapos ng edad 63 ay maaaring humantong sa mas mababang dami ng similya, mas mahinang paninigas, at mas mahabang oras ng pagbawi sa pagitan ng mga engkwentrong sekswal. Ang prostate na madaling lumaki dahil sa edad ay maaaring mairita o mamaga dahil sa patuloy na stimulasyon. Sa paglipas ng panahon, ang dating malakas at masiglang sistemang sekswal ay nagsisimulang maging hindi maaasahan at marupok. Ang paghinang ito ay hindi nangyayari sa isang gabi. Ito ay dahan-dahang dumarating. Isang araw, lalampasan mo ang isang gabi kasama ang iyong kapareha dahil pagod ka. Sa ibang araw, mapapansin mong mas matagal bago ka maantig. Hindi magtatagal, ito ay magiging isang pattern at karamihan sa mga lalaki ay sinisisi ito sa pagtanda. Hindi kailanman namamalayan kung gaano kalaki ang epekto ng kanilang pribadong gawain sa pagpapabilis ng paghina na. Ngunit ano ang mangyayari kapag nagsimulang lumaban ng mas matindi ang katawan? Ang huling pagkakamali ay nagpapakita kung paano maaaring saktan ng mga pangmatagalang gawin na ito ang iyong sistema sa pag-ihi at ang iyong prostate sa mga paraang nangangailangan ng iyong pansin. Kailangan mong marinig ito. Continue 5. Ang nakatagong pahirap sa iyong prostate at kalusugan sa pag-ihi. Minsan ay ginamot ko ang isang 71 taong gulang na lalaki na nagngangalang Mang Tomas na dumating na nagrereklamo ng madalas na pag-ihi sa gabi at isang kakaibang bigat sa kanyang puson. Inakala niyang ito ay dahil lamang sa kanyang edad, ngunit isang masusing pagsusuri ang nagsabi ng totoong kwento. Ang kanyang prostate ay namaga, ang kanyang mga kalamnan sa balakang pelvic floor muscles ay sobrang pagod, at ang kanyang pantog ay hindi ganap na nauubos. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang mga gawi, nag-atubili siya sa kainamin na halos araw-araw siyang naglilibang sa sarili sa loob ng maraming taon na hindi iniisip na ito ang maaaring problema.
Ngunit narito ang katotohanan, pagkatapos ng edad 63 ang katawan ay mas sensitibo at hindi na gaanong mapagpatawad. Ang akto ng paglilibang sa sarili, lalo na kapag ginagawa ng may puwersa, tensyon o walang tamang kamalayan, ay naglalagay ng malaking bigat sa mga maselang kalamnan at istruktura sa rehiyon ng balakang. Ang prostate na nasa ilalim na ng presyon mula sa natural na paglaki ay maaaring mairita na humahantong sa hindi komportableng pakiramdam, pamamaga o kahit mga sintomas ng prostatitis. At hindi ito tumitigil doon. Ang paulit-ulit na stimulasyon ay maaari ring humantong sa pagiging sensitibo ng daanan ng ihi, urethra, isang naantalang pagsisimula ng pag-ihi at ang napakakaraniwang pakiramdam na hindi kailanman ganap na nauubos ang iyong pantog. Sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na abalang ito ay maaaring lumaki at maging mga malalang isyu na nakakagambala sa pagtulog, sumisipsip ng iyong lakas, at sumisira sa iyong kumpiyansa. Madaling isantabi ang mga bagay na ito, ang kaunting tulo, pagkatapos mong isiping, tapos ka na? Ang dagdag na pagpunta sa banyo ng 3:00 ng madaling araw, ang bahagyang sakit na wala naman doon noong nakaraang taon. Sa oras na ito ay maging sapat na hindi komportable para seryosohin. Karamihan sa mga lalaki ay nasa isang siklo na mahirap ng sirain. Ngunit narito ang magandang balita, ang mga isyung ito ay hindi permanente. Sa mga tamang pagsasaayos, karamihan sa mga lalaki ay maaaring protektahan ang kanilang prostate, ibalik ang balanse, at muling makuha ang kanilang kumpiyansa. Sa katunayan, sa susunod na seksyon, ibabahagi ko ang eksaktong payo na ibinibigay ko sa aking sariling mga pasyente kung paano harapin ito ng ligtas at matalino. Continue. 6. Payo ni Dr. Reyes. Paano susulong ng may katalinuhan at pag-aalaga sa sarili? Hayaan ninyong linawin ko, hindi ito tungkol sa hiya. Ito ay tungkol sa kaalaman. Bilang isang doktor, nakausap ko ang libu-libong matatandang lalaki na nagdala ng pagkalito at pagkadismaya sa paksang ito sa loob ng maraming taon. Ginawa lang nila ang lagi nilang ginagawa, hindi namamalayan na hindi na pareho ang reaksyon ng kanilang katawan. Ang layunin ay hindi upang huminto sa pamumuhay, kundi upang mamuhay ng mas matalino. Pagkatapos ng edad 63, humihingi ang iyong katawan ng mas maraming pag-aalaga, mas maraming pasensya, at mas maraming intensyon. Kung pipiliin mong maglibang sa sarili, mahalagang ituring ito bilang isang paraan ng pag-aalaga sa sarili, hindi isang walang isip na pagtakas. Narito ang praktikal na payo na ibinabahagi ko sa aking mga pasyente. Bantayan ang dalas. Karaniwan kong inirerekomenda na panatilihin ang dalas sa 2 o 3 beses sa isang linggo, pinakamarami na. Binibigyan nito ang iyong katawan, lalo na ang iyong hormonal at nervous systems, ng oras na kailangan nito upang makabawi at manatiling balanse. Unahin ang kalinisan. Mas madaling magkaroon ng impeksyon habang tayo ay tumatanda. Palaging tiyakin na malinis ang iyong mga kamay at ari. Ito ay isang simple ngunit mabisang paraan upang protektahan ang iyong kalusugan. Maging dahan-dahan. Mas manipis na ngayon ang iyong balat at ang iyong mga tissue ay hindi na gaanong nababanat. Ang pakiramdam na ayos lang noong 40 ka pa
ay maaaring magdulot ng iritasyon o kahit bahagyang pinsala sa edad na 70 kung hindi ka maingat. Pakinggan ang sinasabi ng iyong katawan. Suriin ang iyong motibo pumili ng mga oras kung kailan ka relaxed. Hindi kapag ikaw ay stressed, galit, o sinusubukan lamang na ilibang ang sarili. Ang iyong isip at katawan ay malalim na magkakaugnay. Kapag ginawa mo ang gawaing ito sa ilalim ng emosyonal na tensyon, pinapatibay mo ang mga hindi malusog na pattern na maaaring maghiwalay sa iyo mula sa iyong sariling kapakanan. Iwasan ang hindi makatotohanang nilalaman. Nakita ko na ang napakaraming matatandang lalaki na naging manhid sa emosyon dahil sa mga tahasang online na content. Nagtatakda ito ng hindi makatotohanang mga inaasahan para sa pagkaantig at maaaring gawing blangko o hindi kapana-panabik ang tunay at pantao na pagpapalagayang loob. Pakinggan ang iyong katawan. Ito ang pinakamahalagang tuntunin. Kung makaramdam ka ng anumang sakit, bigat hapdi, o kahit na emosyonal na hindi komportable, pagkatapos huwag itong balewalain. Iyan ay isang malinaw na senyales na ipinapadala sa iyo ng iyong katawan. Hindi ka sira. Ikaw ay isang lalaking tumatanda at sa tamang kaalaman at pangangalaga, ang bahaging ito ng iyong buhay ay maaari pa ring maging malusog, konektado at lubos na kasiyasya. Konklusyon, isang aral sa buhay at ang iyong landas pasulong. Kung nanatili ka sa akin hanggang sa dulo, gusto kitang bigyan ng pagkilala. Hindi ito isang madaling pag-uusap at ang katotohanang naglaan ka ng oras upang makinig ay nagpapakita na ikaw ay isang lalaking aktibong nakikibahagi sa iyong sariling kapakanan. Naniniwala ka na ang iyong kalusugan, ang iyong sigla at ang iyong koneksyon sa iba ay sulit na ipaglaban. Natuklasan natin ang 5 tahimik na pagkakamali na maaaring unti-unting sumira sa kalusugan ng isang lalaki pagkatapos ng edad 60, ang epekto sa iyong kalinawan ng isip, ang paglaho ng tunay na pagpapalagayang loob, ang paghina ng iyong karanasang sexual, ang pagsaid sa iyong pisikal na lakas, at ang bigat sa kalusugan ng iyong prostate. Wala sa mga pagkakamaling ito ang gumagawa sa iyong mahina o sira. Ginagawa ka lamang nilang tao, isang lalaking tumatanda, umaangkop at patuloy pa ring natututo. Iyan ang katotohanang walang nagsasabi sa mga matatandang lalaki. Hindi ka tapos lumago dahil lang sa naabot mo na ang isang tiyak na edad. Narito ang mahalagang aral sa buhay na nais kong iwan sa iyo. Isa na natutunan ko mula sa mga dekada ng pakikinig sa mga lalaking katulad mo. Ang pagtanda ay hindi tungkol sa kung ano ang nawala sa iyo. Ito ay tungkol sa kung ano ang pinipili mong pagbutihin. Ang mga desisyon na gagawin mo ngayon tungkol sa iyong kalusugan at iyong mga gawi ay ilan sa mga pinakamakapangyarihan sa iyong buong buhay. Narito ako upang ipaalala sa iyo, hindi ka nag-iisa. Mahalaga ang iyong kalusugan. Mahalaga ang iyong pagkakakilanlan bilang isang lalaki. At oo, mahalaga pa rin ang iyong kasiyahan, ngunit kapag ito ay naaayon lamang sa mga pangangailangan ng iyong nagbabagong katawan. Kaya ano ang gagawin mo ngayon? Kunin mo ang iyong natutunan at gumawa ka ng isang maliit at intensyonal na pagbabago. Marahil ito
ay ang pagbibigay ng mas mahabang pagitan. Marahil ito ay ang pagiging mas maingat sa kung bakit mo ito ginagawa. O marahil ito ay ang wakas na pagbubukas ng loob sa iyong kapareha o sa iyong doktor ng walang takot. Anuman ito, gawin mo ito nang may tahimik na lakas ng isang lalaking nauunawaan na ang tunay na kontrol ay nagmumula sa pagharap sa katotohanan ng direkta. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paglaho. Nangangahulugan ito ng pagpino sa iyong diskarte. Kapag natutunan mong makipagtulungan sa iyong katawan at hindi laban dito, mamamangha ka sa kung ano pa ang posible. Ito ay hindi paalam. Ito ang simula ng isang bagong kabanata 1 na naglalagay sa iyong kalusugan, iyong mga koneksyon at iyong kumpiyansa bilang prioridad. Ipinagmamalaki kita sa paggawa ng hakbang na ito at narito lang ako kasama mo. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito na makita ang mga bagay sa ibang paraan, inaanyayahan kitang maging bahagi ng komunidad na ito. Mag-iwan ng komento sa ibaba, ipaalam sa akin ang iyong mga saloobin o bumati lang. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming praktikal na payo sa kalusugan na idinisenyo para sa kabanatang ito ng iyong buhay. At higit sa lahat, ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan, kapatid o sino mang lalaki na karapat-dapat na protektahan ang kanyang kalusugan at kumpiyansa. Nagawa mo na ang pinakamahirap na bahagi sa pamamagitan ng paghahanap ng kaalamang ito. Ngayon, hayaan mong maganap ang iba pa ng may kalinawan, katapangan at pag-aalaga.